Ng araw mga kababayan, pag-usapan po natin sa pagkakataong ito yung naging pangyayari sa Day 13 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, comment at like. Marami pong salamat mga kababayan. So kanina, ano ba yung mga magagandang parte doon na magandang pag-usapan? Of course, yung um, pagbabaka sakali, ano, yung pagganda ng offer ni presiding officer na kumbaga kasi kumbaga babalik sa pre-trial, ano, bibigyan sila ng chance mag-stipulate ulit. Kasi nga naman may mga dokumento, yung 845 page acknowledgement receipts, yung AR mga kababayan, na hindi pumayag ang defense team ni BP Sara na i-stipulate sa pre-trial kung yan po ay na-stipulate na. Ay, ibig sabihin po kasi ng stipulation mga kababayan, doon sa pre-trial, halimbawa, nagkasundo sila sa mga dokumentong 'yon. Pinagpalagay nilang facts na 'yon, no? Wala nang kailangan pagtalunan, wala nang argument na kailangan ayusin o patunayan, hindi na para ilabas pa sa actual hearing kasi nga naman sayang sa oras, kung pare-pareho naman tanggap naman natin na yun nga yun nga yung papel na yun yung dokumento na yun, tama yun, di sana mababawasan yung oras ng impeachment court. Pero hindi nga gano'n nangyari, hindi natin alam kung ano talaga nangyari sa impeachment sa pre-trial, pero obviously hindi sila nagkasundo, hindi pumayag mag-stipulate. Ngayon, sa pagkakataong ito, so nagtatagal kanina mga kababayan dahil kailangan i-peruse o kilatisin, alamin, pag-aralan, tignang maigi ng testigo yung dokumento, of course, kakain ng oras yun. So, marami na ngang ginawang suggestion si Attorney Kapunan, lumalabas yung expertise niya, no? Una sabi niya, para mabawasan talaga to. Ito, alam niyo po mga kababayan, mabigat yung sinabi niya. Sabi niya, gusto niyo yung dokumento niyo na lang hawak sa defense daw. Yun na gamitin natin. No, tinanggihan pa rin ng defense mga kababayan. Kasi malaking problema po dyan mga kababayan. Tumanggi sila sa stipulation stage sana doon sa pre-trial. Tapos pagdating ngayon, may oportunidad sila ulit na um, mag-stipulate kasi nga pinagbibigyan sila ni presiding officer Chief Escudero, pero ayaw pa rin nila. Tumanggi na naman sila mga kabayan. Ang tanong, takot ba silang lumabas ang katotohanan? Bakit sila tanggi ng tanggi? Pumayag na si presiding officer eh. Tumatanggi sila, kilalanin yung dokumento. Basically, ganun yun mga kabayan eh. Kaya nga sinabi ni Attorney Lorna Copunan, hindi gamitin natin yung dokumentong hawak ninyo. Yun ang gamitin natin para wala nang ubos oras, wala nang pag-uusapan. Pero hindi pa rin. So hindi ko alam bakit ayaw nila mag-stipulate yung mga dokumentong yon, pero may hawak daw sila sarili nila na mark, mga kababayan, na mark evidence ito. Hindi to biglang lumitaw na ebidensya, mark evidence to through pre-trial, pero hindi lang sila nag-stipulate. But anyways, ang mga iba pang kaganapan sa impeachment trial kanina, yung of course, itong mga senador na nagpaka-abogado na naman, si Senator Robin Padilla at si Amy Marcos lalo na kanina. Alam niyo po yung kay Amy Marcos, awang-awa na ako sa kanya, sa totoo lang kanina. Sinusubukan niyang ipitin yung testigo, pero yung testigo talagang nililinaw na mali siya. Alam niyo po unang-una, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos mga kababayan, meron akong napansin dun eh. Sabi niya, ang liwanag daw na hindi naman si Vice President mga kababayan ang kumbaga ang payee. Kasi sinasabi niya doon sa joint circular 2015, kung di tayo nagkakamali mga kababayan. Pwede naman daw yung designated eh. Kumbaga, ang gusto niyang palabasin, ito pagkakaintindi natin mga kababayan na, ang dapat sisihin dyan, yung designated official, na siyang may otoridad. Siya ang payee. Si Fajardo ata yun at yung isa pa. Parang ganon. Pero, ang meron siyang hindi napansin, mga kababayan. Kasi nga naman, ang doon sa circular, mga kababayan, yung head of agency, kahit may designated pa siya, hindi naman yun nag-aalis ng katotohanan na ang head ng agency, ang pinuno ng ahensya ng DepEd that time, ay hindi naman yung designated niya. Hindi naman ibig sabihin na may dinesignate ka. Tinanggal mo na yung powers mo, authority mo, ipinasa mo.
Iba naman po yun. Sa katunayan, mga kababayan, the head of the agency has the primary responsibility pagdating sa ganyan. May accountability yan. Unang-una, doon sa Presidential Decree 1445, mga kababayan, sa Section 102, malinaw naman, mga kababayan, na ang head ng agency ang may pananagutan. Ngayon, sino ba yung head of agency ng DepEd? Kasi DepEd pinag-uusapan dito, mga kababayan, that time si VP Sara ba o yung designated niya na kumuha o maglabas ng pera? 'Di ba siya, of course, yung secretary pa rin, yung DepEd pa rin. So pinipilit niya na ipuntos doon sa testigo na hindi naman si VP Sara ang ang payee. So bakit siyang kumbaga gano'n 'no, bakit siyang iniipit dito? Naku naman, Senator Jaime, malamang hindi naman gagalaw yung designated niyan kung hindi naman, 'di po ba? Ang mabigat do'n, excuse me, mga kababayan, walang ebidensyang um, nilabas ang defense, mga kababayan. Kahit ito kasing grupo nila VP Sara, yung naglabas sila ng AR, I don't remember kung naglabas sila ng OR. Pero ang isang malinaw doon, hindi nila ibinigay yung mga katibayan kung saan nila nilabas yung saan nila ginamit yung pera. Ngayon, wag kasing ang problema kasi sa iba, mga kababayan, lalo na sa mga DDS, kung pag-isipan niyo lamang 'to, mga kababayan, ang confidential fund, hindi po ibig sabihin confidential, sikreto. Ang confidential fund is intelligence fund actually. Sa katunayan, hindi ko maintindihan bakit may confidential fund ang Vice President. Sa konstitusyon natin, ceremonial ang Vice President. Ang dapat may karapatan sa intelligence, lalo na yung sinasabi nila Robin Padilla sa mga makaluwang grupo, ay ang presidente. No, granting binigyan siya ng karapatan. Granting na meron nga binigay sa kanyang confidential fund. Ibig sabihin ba pag confidential, mga kababayan, hindi na po accountable yung humahawak nun? May accountability pa rin. Hindi ibig sabihin na confidential fund sikreto. Magkaiba yun. Dapat sasabihin pa rin, ilalabas pa rin saan ginamit. Bakit, mga kababayan? Kung gano'n naman pala, di lahat ng politiko nag-confidential na yan. Yung di naman pala pwedeng tanungin kung saan mo dinala yung pondo. Hindi naman pangkaraniwan yung pondong yan dahil unang-una, siya nga lang ang DepEd secretary na may confidential fund. Di po ba? Tapos ang nakakaano pa dito kay Robin Padilla, ano sabi niya, kumbaga ini-insinuate niya may pinaggamitan na tama ang pera. Kasi nga naman, yung mga panahon na nilabas yung pera, may mga kasabay ng mga selebrasyon o pangyayari sa mga makalawang grupo. Ang sabi nga niya, nung December 26 daw, o March 29, April 24, lahat walang nangyaring atake. Yan daw yung mga sabi pa niya, first time na walang nangyaring atake yan kasi yung mga dates, mga kababayan, na may selebrasyon yung NPA ata yun Parang komunista talaga to si Robin Padilla Pero, yun din yung mga panahon na naglabas ng pera. So, sinasabi niya, biging pinagdamitan confidential fund na tama. Ang problema, Vice President ba tagapagpatupad nun? For the sake of argument na tama siya na sinubaybayan ni Vice President itong mga NPA. Yun bang mandato niya as a DepEd? Di po ba? So medyo malabo yung punto niyang yon. Hanggang dito po na muna, mga kabayan. Kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. AJ Comentaras po. Maraming po salamat, mga kababayan.